Kahit nga, yan, no? So, take down notes po kasi kayo magagamit nyo po yung notes nyo po na yan. Kasi meron po kong ilang mga tips na ibibigay po sa inyo rito. Okay po ba yon? Yan, gising na gising po ba? Pwede ba isang malakas na palakpak muna kay Lord kung talagang gising ka? Yung medyo ginaganon-ganon mo yung katawan mo. Para kay Lord. Thank you, Coach. Yan, magandang araw po sa inyong lahat. Good morning, good morning, good morning. Yan, kumusta po kayo? Meron po bang first time lang ako maririnig? Pakitaas nga ang kamay o pakitype number 1 kung first time, first time. Number 1, number 1. Yung first time maririnig si Coach Chris Tolentino. Ngayon lang? Oo, kilala na yata ako. Nung iba lang. Oo. Okay, ayan. Okay, pakitype nga ang location nyo po. Baka meron akong kasama ka lugar dito sa Bataan. May taga Bataan po ba rito? Maribeles Batano ako ngayon. Pero laking Maynila. Dating Pares Vendor. Pero ngayon, 100% Live Good affiliate. Solid. Pakitype nga, solid, solid. Sino rito yung mga solid tulad ko? Solid. O yun. Shout out Mr. Randy Rigonia, one of my best friend. Pare Randy, God bless you. Dapat siya yung host ngayon. Na traffic lang. Pero pare, salamat sa effort. No? Gusto ko muna i-congratulate lahat ng mga nag-silver sa buong Dream Makers Worldwide Academy. O sa Dream Maker Worldwide na community. Dami, no? Hanggang kanina may umahabol na nagsisilver, no? Okay, ang tanong ko po sa inyo ngayon. Yung totoo ha, oo, kwentuhan tayo, interact kayo sa akin. Sino rito yung nahihirapang magpasali? Wag mahiya, umamin. Meron po ba? Pakitype ako. Nahihirapang mag-sponsor, nahihirapang mag-invite, nahihirapang mag-prospect, nahihirapang prospecting pa lang, inviting pa lang, hirap na. Hindi pa rin nagiging silver. Meron po ba? Meron? Ako. Sige po, huwag mahiyang kumamin. Oh, me. In English pa. Okay lang. Me. Oh, okay lang. Oh. Gusto nyo ba ng ilang mga tips, strategy, technique, tactics para marami kang ma-invite, para alam mo yung tamang approach sa pamamrospect at paano ka makakapagpasali? Okay? Hindi ko sinasabing 100%. Pag tinapos mo to, magiging magaling ka. Shoutout sa'yo, Norma Calueng. Bagong-bago kong direct yan. Napasali ko lang noong nakaraang araw. Hindi ko rin siya kilala. O, kwento ko na lang bago ko napasali itong bago. Ano ba? From Facebook ads ko ba? Or madalas nando daw hindi eh. Napapanood niya lang, fina-follow niya ako kasi madalas akong gumawa ng mga content. No, so nanonood siya ng mga video ko at siya mismo nung pinumusta ko po siya, nagulat na lang ako, sabi niya, sir, sasali na ako. Sabi ko, parang hindi ko pa na-explain na. Hindi, sir, matagal na kitang fina-follow, matagal na ako nanonood ng mga activity mo. O, di ba? Show up ang unang sagot doon. Kailangan naka-show up ka. Thank you, Ma'am Norma Calueng from Cagayan Valley sa trust na ibinigay mo po sa akin. Yan. Okay, so are you ready? Type nga, I'm ready. Meron na lang tayong 1.5 hour. Oho, no? Okay na ba kasi sa inyo hanggang alas 10? Okay lang? Alas 10 ng umaga? Pwede pa ba? Kaya pa ba? Hindi, 1 oras lang po ito. Sige po, paki-share po ng ating screen muna. Ayan. Okay. Hopefully po, no, itong ating mga pag-uusapan, magamit ninyo. Hindi lang po matutunan. Kasi pag sinasabi ng mga trainer, I'm learning. Yes, natututo ka. Yes. Pero ang tanong, ina-apply mo ba? Wala po sanang masasaktan. Basic lang po ito. Yun nga lang, this time sa akin po, maririnig mo yung gusto mong marinig, hindi yung dapat mo rang marinig. Okay lang ba yun? Hindi pala yung gusto mo lang marinig, kundi yung dapat mong marinig. Medyo makakalampag lang po tayo ng konti. Baka hanggang ngayon kasi meron ka pang mga ginagawa na hindi angkop doon sa diskarte o sistema. Okay? So, ilan lang po ito sa mga konting tips ko po sa inyo. Okay? So, prospecting muna tayo. O, basic lang ulit. Sabi nung iba kanina, nahihirapan mo prospect. Bakit po kaya? Ano ba yung mga dahilan kung bakit ka nahihirapan sa pamamrospect? No? Umpisa pa lang, rejection na ba agad? Yun ang tatanggap mo? Okay, pero alam nyo po, may 3 types of market tayo, o 3 types of prospect po tayo in doing our live good business. Number 1, yung cold market. Yan yung mga hindi mo kilala talaga. And then yung warm market, ito yung kilala mo at kilala ka. Di ba?
Kilala mo at kilala ka, pero hindi masyadong dikit ng gusto. At yung tinatawag na hot, oo, ito yung close mo. O yung mga sanggandikit kayong ganyan. Iba yung kilala ka sa kilalang kilala ka. Tama? Kilalang kilala. Ayan. Oh. So, madalas po sa atin, natatakot or may hesitation tayong mag-invite. Tama, pakitype ito ha. Yes, kung totoo tong aking analyzation. Natatakot ka or may hesitation kang i-invite yung hot market mo. Yung sobrang close mo, ay yung parang pagka masyado mong kilala, hesitate ka or baka ma-reject ka kaagad. Agree? Pakitype nga agree, meron po ba? No? Meron po ba rito? Oh. Bakit po? Ano ba yung nasa isip nyo? Bakit nahihirapan kang imbitahin o hesitate ka? Okay? Kasi kilalang kilala ka nila. Alam nila yung background mo, 'di ba? Nakaka-apekto sa sponsoring or recruiting mo kung ano ka dati. 'Di ba? Pero pagka hindi mo masyadong kilala, okay lang, hindi naman ako kilala niya, natambay ako dati. No, na-invite ko rejected. Naintindihan kita, Magda Amar. Mamaya may tips ako how to handle rejection ng hindi ka masyadong nasasaktan. Dadaanan po natin 'yan. Okay, no? So sige po. Example, happy-go-lucky ka before. Tambay ka dati, o kaya teacher ka dati, o ngayon professional ka. Parang baka iniisip mo, no? Professional ako, magaganto-ganto ako, di ba? Parang nahiya naman ako imbitahin yung tropa ko o classmate ko or kapwa ko professor o kapwa ko teacher o kapwa ko pastor, di ba? Baka sabihin nila, ba't nagagaganito pa ako? May negative association tayo or negative thinking tayo sa ganong sistema. Tama? O ngayon, ilang tips po ito, no? Paano kung hindi maganda yung connection mo nga naman sa kanila? Dapat you build a good impression. Strategy, approach them, not your business. O tip ko po sa inyo ha, ang first approach mo, wag agad negosyo, lalo sa mga kakilala mo. Pwedeng introduce ka muna ng product o services o yung subscription muna. Kasi totoo, pag sinabi mo agad na may sinalihan ako, networking to, bagsak agad. Ay, alam ko na yan, sabihin agad sa'yo. 'Di ba? Pero ang tip ko po sa inyo ganito, bago nyo po i-offer kung ano man yung meron tayo sa Live Good, product, business, subscription, or anything, mag-build po muna kayo ng connection. Kasi karamihan po sa atin, gusto agad magpasali. Parang ikaw, gusto mo agad kumita, gusto mo agad mag-rank up, gusto mo agad $25. At nakikita mo, tingin mo $25. Ito, $25 sa akin to. Ito pa, prospect ko to, $25. Tingin mo sa tao, dolyares na. Di ba? Mag-build ka muna ng rapport, ng connection, ng trust, ng tiwala. Hindi naman agad-agad lahat sasali. Correct, rapport, di ba? Yung pala spelling ng rapport, ngayon wala na natutunan. Alam niyo po, may two types of market. Two types of warm and hot market. Isang supportive, isang not supportive. So, dapat pala nakakategorize yan. Yes po. Kung hindi ka komportable or hindi mo feel, wag mo munang, may tumatawag. Mamaya ka na mag-pay in. After it, okay. Wag mo munang i-approach yung alam mong hindi naman agad susuporta sa'yo. Hindi ko sinabing hindi mo lahat pakitaan ng opportunity, pero ito lang yung point ni Coach Chris. Kung ayaw mo munang abutin ka ng sangkaterbang rejection, di ba? I-categorize mo muna. Sino muna yung supportive, not supportive? Paano ba yan? Parang ganito po yan. Sino rito nung pandemic tulad ko naging online seller? Nung pandemic po, tininda ko ng lahat eh. Kung narinig nyo po yung ina-ads ko, nag-ads na po ako nung pandemic pa, yung Embutido de Tolentino. Ayan. Hanggang kay Maripe sa Lipa, Batangas, na-deliveran ko ng embutido yun, galing Bataan, di ba? Iba't ibang lugar po, iba't ibang probinsya. Nag-supply ako nag-start ako as reseller hanggang sa nag-supply ako sa iba't ibang lugar. Tapos nag-plant shop ako, nagtinda ako ng kung ano-ano, mga tipasopia, mga ribonates, mga pines, mga cookies, lahat yan. Dati online seller lang, pero nung nakita ko yung laki ng kitaan sa pagbebenta ng pandemic kasi ang mga nanay noon ang gusto maghanap ng ibibentang mura online. Lahat gustong kumita. Wala kang trabaho karamihan eh.
So nag-supply ako. Ano ngayon, ang nakita mo nung online seller ka? Sa mga friends and relatives mo pa lang sa Facebook, may supportive, may not supportive. Tama, mali. Meron kang kaibigan na kahit hindi niya kailangan, ay kahit hindi niya nga gusto yung tinitinda mo eh. Nalongganisa o kung ano man bibili sa'yo, gusto ka lang niyang suportahan eh. Tama, mali. Meron ka namang kapitbahay, kahit anong i-post mo, walang pakialam. Tama o may tama? Di ba? Walang pakialam eh. Obscene mode lang, di man lang makaramdam, di ba? Tama? Ganun din po sa prospect natin. Meron po dyan na mga supportive. I do suggest sa mga bago, unahin mo yan. Ano mo ginawa ko po nung bago ko kay LiveGood? Di ba pares vendor po ako? Oo, 24 oras yung paresan ko, tulog po ako sa tanghali eh. Kaya si Maripe, nung sasali sa akin yan, kinukulit ako, tinatawagan niya ako, tulog ako sa gabi, tulog ako sa umaga. Sabi ko, tsaka ka na sumali. Hindi, biro lang. No, ang daming reason ng mga relatives. Okay, okay lang po yan. Pero bago ko nga to, sige, bigyan ko kayo ng idea. Sa mga kaibigan o hot market nyo, kakilala na malapit po sa inyo, huwag nyo pong aawahin pag hindi sumali. Kasi concern lang sila sa'yo eh. Pwede kasing nabiktima sila ng scam. Tama? Oo. Alam mo, may negative kang kamag-anak tulad nung nag-message kanina, mga relatives mo. Dapat alamin mo rin ano yung experiences nila, bakit sila negative sa ganitong business. Kaya huwag mo magalit. Yung iba kasi ganito, hindi lang napasali yung kumare. Alam mo, sabi, huwag kang dadaan sa harapan ng bahay namin, titiradurin kita. Di ba? Unahin nyo muna yung supportive, parang ganito. Ang ginawa ko po nung bago ko kay LiveGood, meron akong mga kumpare. No? Ano po ako eh, mayaman po ako sa kaibigan eh, matropa po ako eh. No? Rami kong mga barkada dito sa Bataan, kahit bago lang po ako rito, na karanchong dikit ko na. Alam niyo ba yung salita na yun? Sensya na, batang ano po ito, batang San Andres Bukid. Di ba? Meron din parang kuya-kuya ko dito sa Bataan. Tapos po, inuna ko yung mga alam kong mga taong hindi makakahindi sa akin. May dalawa akong kaibigang negosyante. Okay, isang nagdi-deliver ng frozen, isang may water station. Tropa ko yan. Okay, kaibigan talaga, kasama ko sa mga gimikan. Noong pinakita ko yung opportunity, what is 3,000 pesos to negosyante? So, supportahan ka, hindi. Supportahan. Makakapagpasali, hindi. Makakapagpasali. Tama? Kikita, hindi. Kikita agad. At least may $50 ka. Okay? Sino pa? Pinuntahan ko yung ninang ko sa kasal. 'Di ba? Na may kaya-kaya sa buhay. Pinuntahan ko yung principal ng anak ko sa school nila. Pinuntahan ko yung pastor namin. Ultimo kapitan ng barangay dahil leader-leader po ako dito sa eleksyon. Tatanggihan ka, hindi. Number 1 konsehal ng barangay namin na halos nanay-nanayan ng asawa ko. Tatanggihan ka, hindi. What is 3,000 pesos? Diba? Kumpari ko, kaibigan ko na alam ko may kakayahan. Hindi ko sinasabing wag mo agad imbitahin yung walang pera. Ang sa akin lang, sa unang buwan po namin dito, kung di po ako nagkakamali, 17 direct referral. Dito pa lang sa lugar namin. Tsahin ni Mrs., kaibigan ko, mga negosyante rito, SK chairman dito at kapitan ng barangay, pinasali ko po agad. Bakit? Mga supportive yung mga yan eh. Yes, hindi ko alam kung mag-network, pero kailangan ko may ipakitang pruweba. Di ba ang tao to see is to believe? Tama? Bakit? Nung nakita kong ang LiveGood legit, hindi ako mapapahiya sa maraming tao. Ang una kong tinatakpo sa isip ko, hindi ako mahihiya. Alam mo kung bakit may negative thinking ka sa pag-iimbita? Kasi nahihiya ka. Bato-bato sa langit, tamaan bukol. Bakit ka nahihiya? Unang-una baka i-reject ka, kumbaga parang dinidesisyonan mo na siya agad. Ang sa akin noon, nung nakita kong 100% legit ang LiveGood at hindi masisira ang pangalan ko, inuna ko yung mga taong supportive. Diba? Kasi kaya ka nahihirapan ngayon, pinipilit mo yung ayaw. Sorry ah. Ayaw ng kapatid mo, respeto mo. Tama ba ako mali? Ayaw ng relatives mo, respect. Inalok mo, nireject ka, huwag mo munang masyadong kulitin. Kaya ngayon, ikaw, ba't ba ayaw nilang maniwala? Ay, hindi nga natin sila masisisi. Di ba?
Next. Next. Hindi naman lahat ng inalok ko, nung nag-uumpisa ako naniwala agad. Dami nga na-reject eh. Jay Mapadayaw na may resulta ngayon, hindi naman ako pinaniwalaan agad eh. 5 months nga yan bago sumali sa akin eh. Steve Sanglay, Joel Sanglay. Kahit si Maripin, nung inalok ko, hindi rin naman agad. J2, wala naman agad. Lalo yung mga dati kong kasama sa network, hindi agad nagsipag-join. Bibilang pa ng ilang buwan, nung nakita nilang nagtotok na ako, may resulta na, tsaka, pare, totoo ba talaga? Kasi yung mga tao po, nag-o-observe lang yan eh. Okay? O next po tayo. Alam nyo yung not supportive, ano po yan eh. Karamihan dyan to see is to believe. Oo, okay lang po yun. Huwag kang panghinaan doon. Okay? Sa hot warm market mo po, may tinatawag kaming ACA method. Pakitype nga ACA. ACA. Oo, ito po yung tip ko po sa inyo ha. Kung less than 6 months ang huli nyong pag-uusap. Thank you, Sir Jake. O, parang si Jake lang ang nakakasunod. Si Ma'am Mary Ann. O, ACA method. O, pakitype ACA. Okay. Okay. Powerful. Gusto nyo ba ng script? Sa hot and warm market. Kung less than 6 months ang huli nyong pag-uusap, pwede mo naman siyang i-approach agad kay Live Good. Pero kung more than 6 months, wala kayong conversation, tibay mo naman, gusto mo agad pay-in. Diba? Isipin mo, tropa mo ko. Hindi na naman tayong masyadong pag-uusap o hindi naman tayo masyadong close araw-araw na nag-uusap sa messenger. 1 taon na bago ka nag-reply, nag-message sa akin, sabihin mo sa akin, pare, sali ka sa Live Good. Ba't ako sasali? Ano ba yan? Tama? Ang tip ko po sa inyo, acknowledge mo muna yung mga post niya, okay? Or i-compliment mo muna siya. 'Di ba? Kumbaga magbi-build ka muna ng relationship, build connection. Gusto mo agad sali, ikaw nga 6 months bago sumali. O sa mga sino po rito yung mga 2 buwan bago sumali sa apply nila? Meron po ba rito? Yung ang tagal bago sumali? 1 buwan bago sumali, kinulit pa ng apply. Pakitype nga me, 1 buwan, 2 buwan. Oh. Oh, karma-karma lang po yan. Kung 1 buwan, 2 buwan bago ka makapagpasali. 2 months o mga 4 months ka, ma'am, dinodoble yan eh. Dahil biro lang. O ano ba yung ACA method na yan? Okay. Parang ganito yung script. Okay. Sige po. Next natin yan. Parang ganito. Hi tita. O ito na ha. Powerful script to. Nakita ko yung post mo sa bakasyon. In-acknowledge? Oo, hindi yung nakita mo ng post. Oy tita, may negosyo ko. Live Good. Labas ka 3,000. Kita ka 1,515. Acknowledge muna. Tapos tita, alam mo ganda ng picture doon. Pumayat ka. Ano sabihin ng tita mo kahit hindi naman talaga? Kahit malaki pa rin yung bells niya, di ba? Talaga, pamangkin. Ang tao gustong-gusto pag pinupuri yan. Totoo hindi. Totoo hindi. Pag kino-compliment yan, totoo yan. Oo. Oh, tapos ask the next question. Oh, AKA, acknowledge, compliment, ask. Pakitype nga ulit. Sige nga, for your notes, ha? Oo. Kaya ka pala nahihirapan mag-prospect na po. Kasi gusto mo agad, sali. Oo. O, ganito muna. Di ba lagi ka nagpe-Facebook? Kaysa nood ka ng nood, kaysa scroll ka ng scroll, kaysa like and love ka lang lagi sa kanila, message mo rin. PM mo siya. Pare, kumusta? Kita ko yung post mo, punta-punta pala kayong Boracay. Oh, pare, saan yung resto na kinainan mo? Pero kita ko yung post mo ngayon, pare, mukhang nag-gym ka ba? Oo, di ba? Oo, pare, ilang months kayo ron, tita? How long kayo doon sa vacation nyo? Nakita ko lang. After 3 to 5 exchange of conversation, pwede mong gamitin yung favor approach. Halimbawa, lagi mo naman siya nakakausap o kaya meron na kayong laging conversation, nagkukumustahan na kayo ng prospect mo. By the way, tita, may favor ako sa'yo. Pwedeng gamitin to favor approach for business presentation. Meron kasi ako sinimulan na online business and I need all the help I can get. Wow, English yun. No? Tagalogin mo na lang kung medyo hindi yan pasok sa personality mo. 'Di ba? Favor approach yun. May sinimulan akong online business, tita. Next, meron pa yan.
Naghahanap ako ng pwedeng makapartner. Halimbawa, kumpare mo, pare, okay na, may conversation muna ha, wag direct agad. Nakapag-build na ng rapport, building good relationship, o pwede ka ng favor approach. Pare, naghahanap ako ng pwedeng makapartner dito na alam ko mapagkakatiwalaan ko. Okay? Pinost ko po, may nag-pay in na po bukas. Talaga, Ma'am Tessa, oh. Pwede nyo pong gamitin yung mga video ko. Opo. Follow nyo po ako. Oo. Pwede nyo pong isend yan kasi meron po akong 20 minutes presentation. Nako, dami na pong naging resultang pay-in po noon. Oo, no? So, naghahanap ako ng pwedeng makapartner dito na alam ko mapagkakatiwalaan ko. Kaya kayo yung ang isa sa unang in-approach ko kasi mataas ang respect ko sa inyo. May compliment? May papuri. Di ba? O parang ganito, tita, alam mo, meron akong pinasok na online business. Eh dahil negosyante ka, tita, alam mo naman, bilib ako sa'yo. Alam mo ba, pagdating sa negosyo, tita, idol kita. Oo, tita mo, palakpak tenga. Di ba? Tita, pwede ba, favor? Silipin mo yung online business. Pag nakita mong maganda, o pag sinabi mo sa akin maganda, ano ko siya? Diba? Kumbaga, purihin mo muna siya. O sige, ito na. Sige, pamangkin. Ano ba yan? Tita, search mo nga din ito. O, ito yung landing page. Pag silipin mo nga, tita. Diba? Favor approach. Pwede po yun. Oh. Are you learning? Natututo? O, next natin yan. Okay. Hi, Beshi. O, ito mga script na to. Ganda ng post mo sa work. Ang galing mo talaga. Kaya idol kita eh. Kumusta yung new work environment mo? Alam mo, may ginamitan ako niyan. Classmate ko nung high school. Maray, kumusta ka na? Balita. Kita ko yung mga post mo Kung nag-excel ka ngayon alam ko na-promote ka eh. Dupit mo talaga. Idol kita eh. Pero kumusta naman yung work environment mo? Nako, classmate, stressful. Kung may iba lang akong pwedeng gawin, magre-resign ako rito. Dinoble, tinriple yung trabaho ko, o na-promote niya ako, magkano lang naman yung dinagdag sa sahod ko. Toxic yung work ko ngayon. Diba? Ting! May message, may needs, may wants, may desires, may problem. Pag nakita mo tong apat mo to sa prospect mo, pwede mong ipasok yung message yung message mo to invite them. Parang ganito, congrats pare, kita ko yung post sa graduation ng anak mo sa college. Believe talaga ako sa'yo, pre. Idol talaga kita. Galing mo talaga. Sipin mo para ilan na yung anak mo na pagtapos mo. Pare, may iba ka ba bang side hustle? Bukod ba dyan sa trabaho mo, may side hustle ka pa bang iba? Kaya namamanage mo ng gano'n. Nakikita niyo yung flow? Di ba? So, pwede. Pwede. Magagamit po ba tong script na to? Pwede, di po ba? Para lang alam nyo kung paano ngayon mag-connect dun sa kausap natin. O next. Thank you po. Okay, by the way, meron ako ditong material na gusto kong i-share sa'yo. Okay, eto na yung message after the conversation o kung ano pa. Eto na yung yung form na tinuturo natin, siguro naman natin na yun na family, occupation, recreation, ito na yung message. Pag natapos mo tong tatlo na to. By the way, meron ako ditong material na gusto kong i-share sa'yo. It explains all the details ng digital business na ginagawa ko. If i-share ko sa'yo to, open ka bang tingnan? Nakita nyo may sorting agad? Open ka bang tingnan if i-share ko to sa'yo? Hindi yung antemano, shinare mo agad yung video. Sinong gumawa dito po nun? Pakitype, me. Pagsali kay Livegood, nakita niya yung landing page, sinend to many niya na. Spamming message. May landing page ka, may pinakuha kang video presentation, send. Unlimited send. Ano nangyari? Pakitype nga po ano nangyari. Yung totoo. Me, sabi ni Roberto, ano nangyari? Sangkaterbang sinendan mo, walang conversation, walang building rapport, walang connecting. Ano nangyari? Walang AKA method, restricted daw, sabi ni Coach Will. Scene zone, ano ba? Ano nangyari? Sangkaterbang sinendan mo ng video tsaka ng landing page. Walang naniwala. Hindi ko sinasabing mali yun.
Hindi ko sinasabing mali yun mga kapatid, pero ang sa akin lang, magkumustahan naman, mag-share ka muna. Hindi yung, di ba, ang ganda nung tinuro, oh, pag less than 6 months, o 3 months, 4 months, may conversation, pare. Kasi minsan depende yan eh, lalo tayo sa mga network market, pare. Bago ako nakita ngayon, o gano'n, yung mga usapan ng mga networker, pwede yun. Kasi tropa mo yan eh. Pero kung wala kayong conversation, tapos ang tao po ngayon takot magbukas ng link. Sa panahon ngayon, sa dami ng scammer. Oh, hindi naman basta agad magbubukas ng link yan nang wala kang ibang information dyan. Nagigets? Di ba? So, sige, pag sinabi niya, okay pare, nag-okay sa'yo, okay ka bang tingnan? Okay, nice, sige, here's the link. Let me know if done mo na siyang panoorin. Bigay mo tong script na to. Let me know if tapos or done mo na siyang panoorin. Sino po nagsasabi dito sa prospect niya? Sige na pare, pag may time ka, panoorin mo. Pare, pag may free time ka, watch mo to ha. Hawa ka ng tawa, di ba? O sige, aminin, yung totoo. Pare, watch mo na lang. Sige, pare, sige, watch ko na lang yan. Sige pre ha, sana mapanood mo. May humingi pa na advice sa akin kahapon. Sabi niya, tama ba tong approach ko, coach? Nakalagay ito sa sinend niya screenshot eh. Sorry kung nandito ka ngayon. Sabi niya doon, sa screenshot niya doon sa inquiry sa kanya, please watch this video. Please panoorin mo naman sa free time mo. Huwag ka pong makiusap. Apo, don't beg. Kasi kung naniniwala ka maganda opportunity mo, hindi mo kailangan mamilit, makiusap o magmakaawa sa mga tao. May tinatawag po kami dyan. Posture. Yan. Oo. Posture po yan. Hindi yung posture na kailangan Japors ka. Ang posture po sa network marketing, ito yung kung ano tumatakbo sa isip mo habang may kinakausap kang prospect. Ayan. O, sa mga susunod na topic na po natin yan. Ayan. Okay. Dapat hindi pushy. Tama. Oo. Okay, next. Be natural. Be natural person kung ano ka nung nakilala ka nila. Okay? Huwag mang hype. Kasi yung iba makapagpasali lang, wala kang gagawin dito, sumali ka lang. Tapos nung sumali na, wala talagang ginawa, nagreklamo ka. Ba't kaya ayaw mag-training nung pinasali ko? Ba't kaya ayaw mag-plug in sa DMW? Bakit kaya yung magpasali? Eh sabi mo, walang gagawin. Gusto mo mag-expect ka gagalaw. Tama. Di pinakfire mo yung sarili mo. Makapagpasali ka lang, pinangako mo na yung langit at lupa. Ito po, iiwasan nyo lahat mag-finance. Opo, ang tao po, pag walang nilabas yan, ma-reject ng 1, 2, 3 beses yan. Ayoko na yan. Ang hirap pala yan. Kahit na lang kinausap ko, negative. Wala naman ako nilabas na pera yan. Isa pa, iwasan nyo rin pong i-finance yung pinsan mo, kamag-anak mo, tiyahin mo, para lang mag-rank up ka. Yung iba nakita rito, ang ganda ng negosyo, isali ko yung tatay ko, isali ko yung nanay ko, isali ko yung kapatid ko, para lahat ng mapapasali ko doon. Nakakapagpasali ka, madalang pa sa patak ng ulan pagka tag-araw. Paano wala lagyan ng mga tao sa ilalim mo? Tapos yung nag-invite sa'yo, naghihintay din. Tapos hinali mo 4, 5, 6, 7. Babayaran mo yung 7 subscription every month. 3 buwan lang, burnout ka na eh. Tama po mali? Oh, sorry po kung meron gumawa nun. Pero kaya nga po tinuturo dito. Mga kapatid, dito pa lang po, wala pa yung dapat itama na po natin. Isang account ka, kung talaga seryoso ka, pwede na eh. Ako sinasuggest ko at least 2. Bakit? Kung kaya mo lang ha, ulitin ko, kung kaya mo lang. Kung kaya mo lang isa at magiging burden sa'yo subscription, okay lang. Pero ang sa akin, kung kaya mo 2. Bakit? Lahat ng gamitin, ito yung isa, okay, posisyon ka ng isa, ito gamitin mo. Lahat ng mapapasali mo, i-direct mo dito, ito i-rank up mo ng i-rank up. I-bronze mo to. Lagyan mo rin ng isa to na matibay-tibay. I-bronze mo to. At least ito tatanggap lagi ng $5. Kung naintindihan mo yung marketing plan. Tama? Oo. Lahat ng pasali mo may $5 to. Eh paano kung asawa mo to? O pwede rin mag-rank up yan. Eh kada bili mo ng product nito may acquisition bonus to. Eh kaysa lagi sa apply na pupunta. Walang mali doon. Sana naintindihan nyo po yung marketing plan. Kung kaya mo ng 2. Oo. Ako nga po, sinali ko yung asawa ko, sinali ko yung anak ko, pero hindi ko po ini-encourage ng multiple accounts kayo.
Depende po yan kung talagang gaano yung level ng commitment mong trabahuin sa Live Good. Kasi si Mrs. nag-$100 monthly. Oh. Kasi lahat ng production, ng buong grupo nila, Gemma pa tayo, kung sino mang mga top leaders ko nandun. Yung anak ko po na nag-aaral, lahat ng buong production ng, alam naman to, Coach Mari Fesquillo, Leslie Iqbal, pwede po yun. Kung talagang seryoso ka at talagang malayo yung tingin mo kay Live Good, hindi mo para pang hinayangan. Naiintindihan niyo po yung punto ko. Di ba? Balik tayo ron. Walang hyping. Walang hyping. Sabihin lang mo lang yung totoo. Magpakatotoo ka dito. Kasi ang tao po, believe me, they join you if they know you, they like you, and they trust you. For your notes, ano daw? Yes, maganda produkto, maganda negosyo, maganda subscription, pero hindi naman sila sa Live Good lang sasali. Tama? Kumpare mo ako. Nakita ko maganda yung Live Good. Sa Live Good lang ba ako sasali? Hindi. Nakilala kita online. Sa kanya lang ba ako magtitiwala? Hindi po. Sa'yo ko maniniwala. Sa'yo muna ako magtitiwala. Tama? Kaya dapat they know you, they like you, and they trust you. Ngayon, paano makukuha yung paano kanila magugustuhan kung hindi ka pagtitiwalaan? Di ba? O ganun din yung sa mga nililigawan mo. Di ba? Sasagutin ka ba niya kung walang tiwala sa'yo? Paano kung mukha ka manyakis? Di ba? Paano kung mukha ka manloloko? Sabihin sa'yo lahat na. Ayan si Kamamkat, may 500s nag-aalaga. Di ba? Tama, Kuya Fernan? Yung anak ko po naglalaro. Pero pwede po yun. Di ba? Kaya, kung talagang babasahin nyo po ang marketing plan, sobrang ganda ng Live Good. Sobrang ganda po talaga ng kumpanyang ito. Hindi na po tayo para magbulahan. Tapos na po yung kabanata ng hyping. Kasi kung i-hype lang namin kayo nila, Coach Fernan, pwede kayong baliwin niya kung kitaan at kitaan lang. Pero nakita nyo po ba may nagpapakita pa ng magagarang sasakyan? Resulta po rito? Wala Kasi bakit? Sunog na po tayo ron Huwag po kayong magpasilaw dun sa shining object na nakabili agad ng ganito, 6 months pa lang, nakaganto na, 2 buwan pa lang, ang laki na ng kinikita. Kasahan lang po ng pangalan yun. Tama na po yung ganong banatan. Diba? Magpakatotoo po tayo. Diba? Pag ayaw next. Next lang ng next. Ayaw nito. Alam mo, ang tip ko po sa inyo, every time po, ito yung planner ko. Ang mindset ko, pag may iimbitahin ulit ako, o tulad ngayon, may kinakausap ako, hindi po kami nagsasawang mag-direct. Pag ayaw mo tong ino-offer ko, iaalok ko to sa iba. 300,000 to. Yun ang mindset ko. Pag ayaw mo, alok ko sa iba. Ayaw mo ulit, alok ko sa iba. Ayaw mo ulit, alok ko sa iba. Tandaan niyo po itong mindset na to, mga kapatid. Pag ganito na yung mindset mo, kahit anong rejection, kahit anong banat sa'yo ng negative, hindi mo napapansinin. Ano yon? Ano daw? Sila ang may kailangan sa'yo, hindi ikaw ang may kailangan sa kanila. Remember, Live Good is a problem solver. Health, financial, kung ano man, magiging solusyon ka dun sa problema ng tao Hindi mo maiko-close ang client mo sa network marketing business mo pag hindi mo nalaman kung ano yung reason why niya. Mamaya papunta tayo sa closing. Daanan na lang din natin. Sige, para mabilis po tayo. Alam mo na kailangan. Next po tayo. Okay. How to turn a complete stranger into a solid leader. Okay? Cold market muna tayo. Sige po. No? Kami po, tulad ko po, Perlita de Regala, from online po yan. Okay? Gumagawa tayo ng mga content, ng mga video para attraction marketing yan online. So, pinagsasabay namin to ng team namin, offline and online. Okay? Binababa ko ng Batangas, mababa ko ng Bulacan, pero bihirang-bihira din. No, pero mas 70 to 80% namin talaga online. So yung 20 to 30% natin. Pero hindi mo rin kasi meron talagang offliner may napasali kasi kami na talagang magaling mag-organize ng mga big boom na tinatawag. So pwede rin po 'yon. Pero syempre, alam mo naman yung Tosgas diyan.
So siguro magiging topic natin sa mga susunod yan, yung difference ng advantage and disadvantage ng offline and online. Okay? So narinig mo na ba yung concept na to? Na ang masusuporta sa'yo ay yung mga strangers o hindi mo pa kilala. Narinig mo na to? You create a new impression kasi nga hindi ka naman nila kilala before. In fact, mas marami ang hindi mo kilala kaysa sa kilala mo. Tama, mali? Tama po ba, mali? Yes. May challenge din ang pagko-convert ng cold market dahil nga sa walang trust factor. May challenge to. May advantage, may disadvantage. Pero ito yung sinasabi ko kanina, people join you because of three things. They know you, they like you, and they trust you. Okay? Ngayon, paano mo ba makukuha yung trust niyan kahit hindi mo siya kilala? 'Di ba? Kahit strangers yan, kahit nakapanood lang ng content video mo yan o nakapanood lang ng mga live natin yan. 'Di ba? Or minention mo na lang sa live. Simple lang po. Meron din pong pag-aaral kasi na sa mga iniimbita po natin, dapat mga 4 to 5 times niyang mapanood ang Live Good. Hindi lahat nag-on the spot, right? So nakadepende ngayon siya sa pagpa-follow up or yung follow through na tinatawag natin. May strategy din po sa pagpa-follow up o baka makalimutan ko, idagdag ko na po. Sino po rito ang nakasali sa isang Facebook group? Facebook group, pakitype me. I do suggest kung meron ka ng team, nakapag-rank up ka na, may team ka na, gawa ka ng FB group mo. Kung wala ka pang FB group, connect ka muna dun sa mentor mo. Tulad ko po, meron akong DMPA FB group. Pwedeng mag-add dyan nang naitok mo na ka-attend ng Zoom, follow up na lang. Strategy to ng follow up na po. Okay? Bago ko laliman to. I-add mo siya sa FB group, tapos yung mga top leaders nang babaliw dun sa loob nun. Mag-share dun ng mga testimony ng product, testimony po ng sakitaan, okay? Tapos yung healthy community. Ngayon, nakikita niya ron, hindi yung send ng kung ano-ano sa kanyang video, 'di ba? Nakakapanood siya na ngayon ng iba. Pangalawa, podcast. 'Di ba? O kami sa team, every week kami, weekly podcast to. Pwede mo siyang i-mention doon. Sa podcast po, wala nang marketing plan doon. May pag-uusapang laging magagandang topic. So pag may invite mo ngayon siya roon, dagdag yun. Di ba sa pag-aaral, 4 to 5 times dapat may encounter niya yung medyo mga nagdududa pa. O 2, 3 pakinig niya na. Strategy yun ng pagpa-follow up po sa mga prospect natin. FB group and podcast. Paatinin mo din siya doon. Oh, another pangalawa, pangatlong salubong niya kay Live. Ang tanong, paano ka ba pagkakatiwalaan ng mga taong hindi mo kilala? Pag natutunan mo tong mga tactics na to, kaya mong itap pati cold market mo. Let's face it, DMW family. Nauubos yung mga kakilala natin. Yung kung kayo po gumawa ng prospect notebook o prospect list, yung iba dyan sabi na invite ko na to. Ito talaga negative. Hahanap at hahanap ka naman talaga ng hindi mo kakilala. 'Di ba? Kaya meron nga po na tayo nag-FB ads, nagti-TikTok o gumagawa ng mga social media marketing, 'di ba? Nagkagawa ng mga content. Attraction 'yan para yung kahit hindi mo kakilala, pwede mo maging prospects. Okay, next. Okay, strategy sa cold market. Before po, ang traditional na strategy namin ng mga network marketer, paki-type agree kung agree kayo rito. Dati namumusakal. Sino po ba? 2009 pa lang po nag-network na ako. Ako yung dating tagapalakpak. Asa likod lagi. Mahiyain, di tumatayo. Di ba? Tapos pag kami sinabi maganda yung speaker, palakpakan kami. Di ba? Hanggang sa nag-develop na lang po yung iba't ibang skills. Pero nung time po namin, yung traditional strategy, talagang namamlayaring kami. Sino rito Batang Ortigas? Pakitype nga. Sino yung sa Robinson Galleria tsaka sa Mega Mall? Di ba? Tapos yung lalakad mo hanggang opisina, di ba? Magkakatabi yung mga networking doon. Oo, networking capital. Tips Guinness o Leslie Anico. Di ba? Namamlayaring. Sabi sa amin before kasi, prospect everyone within 3 feet.
Tama, Coach Fernan, pag nakatabi mo, wag kang basta uubo-ubo, sisinghot-singhot dyan, aalokin ka na ng herbal na inahabol kayo ng guard, pare Roll. Di ba? Ganun before, traditional. Talaga dinanas ko po yan. Pamamlayers, nagpapaprint kami ng maraming flyers. DVD pa kami nung araw, papanood yung mga DVD. Clearbook pa yung ginagamit namin. Namumrobinsya po talaga kami. Ganon ang traditional. Okay? Para makakuha ka ng cold market. Kasi hindi mo nga kakilala eh. Ang malupit nun, pagbigay mo ng flyers, tama paring Roland, paglalamukusin, no? Tapos didiretso sa trash can. Sakit nun, pinaprint ko yan. Piso isa niyan. Bad trip, di ba? Naalala ko lang yung mga dati natin, no? Pero nga hindi mo nagagawin yon. Ano yung meron ngayon sa digital era? Meron. Lahat nandyan, okay. Sa digital era strategy, kaya nga alam nyo, sinabi ko to lagi sa motivation ko, hindi ko na makita yung sarili kong gagawin ko pa yung before na paghatawan. Naikot ko po kasi talaga lahat. Pagod at pudpud nga po inabot ng kotse ko sa pagudpud. Tapos nakarating ako ng Bulan, Sorsogon, nakarating ako ng Palawan, nakarating ako ng Iloilo, pakailang balik ako ng Iloilo. Totoo to guys ha, ang laki ng gasto sa traditional networking. Oo, mabu-burnout ka talaga kasi bakit? Kalahati ng kinikita namin pang gasolina, pang parking, pang tollgate. Imagine mo, everyday kami nasa main office, ang tawag namin noon, centering. Hindi ko against, sabi ko nga, doon kami nahasa eh. At ako, lagi ko sinasabi to. I'm very thankful doon sa nag-iisang previous company ko kasi walang Cristolentino na may ganong knowledge or kung hindi ako natuturon. Pero kung i-compare mo, saan sa Iloilo, Tigbawan po, Tigwawan, Otono, kung saan doon, naikot ko po. May office kasi kami sa Iloilo mismo, sa city. Noong nagtutok po ako doon, nagtutok ako sa Baguio office, nagtutok ako sa mga product center kung tawagin. Oo. Tapos nagkakandak po ako ng team building sa iba't ibang probinsya. Halimbawa, may grupo ako ng Bicol. Napaputok yung gripo ron. Bumaba ako ng isang linggo. Every other day, may big boom doon. Bago ako umuwi, babagsak ng intensive training yon. Tapos team building yon. Ganon. Yung mga susunod na baba doon. Nagkaroon ako ng 16 batches ng team building sa iba't ibang probinsya. Ganon po talaga before. Talagang siguro nakaka-relate kayo sa akin, no? Talagang face-to-face halos lahat. Wala namang ganito before eh. Sabi ko nga, nung nakita ko yung Live Good, hopefully magawa ko rin siya. Kaya sabi ko nga po, I love what I'm doing. Minahal ko talaga ang pagtuturo. Mahal ko yung ginagawa ko to inspire, to motivate, to train other people. Kasi bakit? Naging passion ko po siya. Opo, naging passion ko po talaga siya. Na hindi doon sa fame. Dati kasi tagal talagang ganon, di ba Kuya Fernan? Sikat ka, pero dito nakita ko kay Live Good, once na mahasaya ka sa ginagawa mo, na-inspire mo yung maraming tao, nagiging part ka ng success nila dahil sa'yo, kahit papano nakakapag-transform ka ng mindset, ng character ng mga tao, ang daming pwedeng, alam mo yun, matulungan mo at ma-sharean mo nung ganon na idea, na knowledge, ng wisdom. Okay, kaya ang nakita ko kay Live Good, sobrang laki ng difference niya. Sobrang laki. Ginawa ko po yung pag-network ng nasa bukid eh. Lahat ng top leaders ko po nakarating na sa farm ko. Diba, nakita nila yung isang maliit ko na bahay, nakita nila yung isa kong bahay kubo, nakita nila yung isang maliit kong opisina. For 1.5 year ko kay Live Good, na tinrabaho ko siya ng 70 to 80% online. Hindi ko naman nababa ang iba't ibang malalayong probinsya. Ang nababa ko pa lang Cavite, Batangas, yung malalapit. Pero, pwedeng lumaki yung network. Kasi bakit? Yung value-giving strategy. Sige, next. Sa digital era po, sobrang laki na ng advantage natin. Diba? Meron tinatawag na law of reciprocity. Okay? Ngayon, ito yung maganda. Pag may nagawa or nabigay kang goods sa iba, ibabalik din nila sa sayo. Okay? Tama, mali. Yung isang post mo sa social media na good or maayos, napakaraming makakakita. Diba? Kaya, please, kung ikaw talagang seryoso ka, show up sa social media. Kami po halos araw-araw naka-live. Bukod sa DMW po, may 6 PM kami naka-live. May 10 AM din. Yung sinasalungat lang namin sa oras ng DMW, pero nagla-live kami, nagpa-podcast. Huwag kayong mahiyang mag-show up.
Wag kang mahiyang gumawa ng content kasi tandaan mo, we're living in a digital era. We're living in a 30 seconds world ngayon. 'Di ba? Yung 30 seconds mo, pagka talagang may value yung content mo, ifo-follow ka niyan, makikita nila you're giving value to marketplace, makikita nila na ito yung gusto kong kasapasamang tao. 'Di ba? Ginagawa namin ng karamihan to, no? Pero ang tanong, bakit wala pa rin napapa-join? Yan yung malaking tanong. Ginagawa ko naman yung Coach Chris, bakit wala pa rin PE? Okay, baka ginagawa mo pa din ang mga bagay na to sa social media? Sige po. Yan. Oo. Attention is a new gold, is a new currency. Yes, totoo yan. 'Di ba? Pabalik nga po. Okay, sana po tayo? Yan. Pag may nagawa ka, okay, next. Sana tayo? Okay, baka ginagawa mo pa din to. Next po tayo. Okay. Parang bumalik ka, bunso. Yan, do's and don'ts po ha. Ito na. O, pakinig mabuti guys for your notes. Sa mga gumagamit po ng profile picture nila, ng cover photo nila, ng Live Good Company, hindi ko sinasabing mali. Ulitin ko, hindi ko sinasabing mali. Lalo na nag-rank up ka, okay yon. Gawin mo siyang profile pic mo, tapos gawin mong Live Good background mo. Ang sa akin lang, ito po. Hindi mo brand ang company natin. Ito yung tinatawag natin na branding. Okay, pwede kang magpalit after 1 week, after 2 weeks. Ang sa akin lang po, ang tao kasi ayaw na ayaw nila ng binebentahan sila. Wala pong tao na pagising sa umaga, saan ko kaya gagastusin yung 3,000 pesos ko? Saan ko kaya wawaldasin to? Sino kaya? Wala namang ganun tao. 'Di ba? Minsan, lalo na cold market ang pinag-uusapan natin. Buha ka ng content. Pag tiningnan niya ngayon, ay, alam ko na to, Live Good to eh. Ano ba? Search ko tong Live Good. Pag search sa YouTube niyan, totoo hindi. Pag search sa YouTube ng Live Good, meron, bukod sa positive, marami ka rin makikitang negative na content about Live Good. Totoo hindi. Pakitype yes. Di ba? Hindi mo pa natutok yan, ire-reject ka na. Hindi mo pa yan nai-invite, ire-reject ka na. Bakit? Ang napanood niya yung negative. Kahit ako nung bago ako, dami kong pinanood eh. May mga nang babash pa nga, may mga ano pa eh. Pero ano tiningnan ko? Ba't ko pakikinggan tong 10 negative sa social media na sinisiraan si Live Good? Bakit hindi ko tingnan yung 1 milyong miyembro na nabago yung, na sumali at sobrang daming nabago yung buhay? Tama, mali? Di ba? Kasi ganun talaga ang punong hitik na hitik sa bunga, marami talagang babato diyan. Kasi yung iba, believe me po, nung pagputok ng Live Good nung unang taon po nito, nung 2023, 2024, talagang antindi ng momentum. Hindi kasi makapaniwala po ang marami na may video pa nga si Ben Glinsky. Hanapin nyo na po yung pinakamagaling yung abogado. Kung paparatangan tayo na may nangyayaring anomalya kay Live Good. Kasi hindi makapaniwala ang marami na ang Live Good na networking business papasukin na subscription. Tayo po kasi ang una. Pwede ba palakpakan natin ng Live Good yan? We are the first company sa buong sa industry ng multi-level marketing in 100 years na nagkaroon ng disruption. Kaya dapat proud ka doon. Maraming gumaya. Asa na sila ngayon? Tama. With all due respect, doon sa mga tumutulad sa subscription natin, mapapansin nyo po yan. Inspired by Live Good. Powered by Live Good. Marami na po akong kaibigan, kumpare, tropa sa iba't ibang MLM company. And believe me, 1 month ago, may nagpunta sa akin dito sa Maribeles, Bataan. Anak ng kumparing buo ko, mga kabataan namin dati na tumanda na rin, naging mayaman, nagtayo ng sariling kumpanya. Hindi ko na sabihin anong company. Okay? Pero lahat ginaya kay Live Good. Oo, local company nga lang siya. Talagang nagulat sila eh. Na-amaze sila sa momentum na ginawa ng Live Good. Kaya
Ang dami po talagang gumagaya. Yung nagpunta po sa akin, may-ari ngayon ng kumpanya niya. Okay, subscription din, nag-manufacture sila ng produkto, tapos sabi niya, pare, sobrang inspired ko talaga kay Live Good. Yun nga lang, syempre, hindi mo maalis to sa mayayaman tao, sa mga negosyante na gumawa ng sarili nila. Oo, meron po talagang ganon. Yun nga lang, sabi ko, may kanya-kanyang butas bawat marketing plan. O tanong, bakit hindi nila ako nakuha? O hindi ko nasasabihin kung di ngayon. With all due respect dun sa kaibigan ko na nagtayo ng networking. Di ba? Hindi ka na nagiging proud. Inspired kay Live Good, powered by Live Good. Lagi tayong nagiging basihan ng marami ngayon. Lagi tayong ginagaya. Tayo yung lagi nagiging pattern nila. Kasi pumutok eh. Na hindi makapaniwala ang marami na pwede palang subscription basis ang networking membership club. Tama? O wag mag-create ng content na magti-trigger ng inis at umay sa iba. Okay? Parang kakaiba ng mga tinuturo nito ni Coach Chris. Yes, they respected us. And please, do respect din po yung iba. Please. Lalo tayo po mga network marketers, iwasan po nating manira. Don't judge other people. Don't judge other company. Lalo na kung tayong lago ngayon live. Let's respect each other. Tayong mga network marketers, dapat tayo po yung nagtutulungan eh. Kasi believe me po pag ikaw lumabas sa isang kumpanya, tumalong ka, okay? Yes, sabihin mo sa amin na hindi naman ako umalis kay Live Good, nagdagdag lang ako. Masabi lang. Walang mali doon. Pero believe me, pag may dilipatan kang bago, wala kang ibang gagawin, o may pagkakataon din, nasisiraan mo tong pinanggalingan mo. Hahanapan mo to ng butas. Tama o mali? O baka ikaw tong nakikinig sa akin ngayon. Okay? Bakit? Pag ba ako papasalihin mo bago ko, saan mo ba ako papasalihin? Saan mo ako papasalihin? Di ba sa bago? Di ba? May sasabihin ka bang sablay dito? Siyempre, bumubuo ka ng bago dito eh. Di ba? Paano kung ito yung nagbigay sa'yo before ng maganda? Di ba? Ang sa akin lang kapatid, ako po, sabi ko nga kung ano yung pinanggalingan kong company, hanggang ngayon, user ako ng product nun. At ang mga Hall of Fame, mga kaibigan, kung naka-live tayo ngayon, lahat ng karamihan doon, Hall of Fame, kumparing buo ko, ninong ng anak ko, abay sa kasal ko. Mayaman, mga multimillionaire, naka-sports car, pero magkakaibigan pa rin kami. Sabi na po, ang pagkakaibigan, hindi po natatapos, hindi mo na downline, hindi mo na kaibigan. Asan yung true friendship? Minsan doon makikita ko sino yung totoong tao talaga eh. Pero ang sa akin lang, hindi kailangan magsiran, hindi kailangan magpatuan, magpatamaan. Let's respect each other. May kanya-kanya tayong desisyon, may kanya-kanya tayong needs, one sa buhay po natin. Pero sa akin lang, bakit ako nanatili kay Live Good? Hindi dahil sa may community akong pinapangalagaan, kundi dahil nakikita ko yung over the horizon, no? Lalim yung layo, yung long term na pwedeng mangyari. 'Di ba? Yung 50 million, 100 million subscribers, ikaw na mag-isip. Anong buhay yung merong kanon pag nangyari yun? 3 years, 5 years from now. Ang problema sa'yo, 3 buwan, 4 na buwan, naiinip ka, wala ka pang result. Di ba? Ang tagal mo nga, 10 taong ka nga sa empleyado, hindi ka nainip eh. Ako nga 7 taon ako sa pagpapares eh. 20 years ako sa traditional business eh. Di ba? May pinag-usapan bang pagyaman doon? May pinag-usapan pa doon, darating yung time after 3 years, nakaduduyang ka, may matrix income ka, may matching bonus ka. Wala naman eh. Di ba? No, so balikan nga natin doon. Pakitype nga muna, learning ko, may natututunan po. Isipin nyo, sa ka nakakita, nagtuturo ako, naka-coat, pero naka-boxer short. Meron po bang gano'n? Sa offline po ba pwedeng gawin to? Ano na yan? Wag i-flood ng product at company ang ang timeline mo. Ulitin ko to. For sa mga bago po. Hindi ko po sinasabing wag mong i-post yung produkto ng Live Good. Wag mong i-post yung bulig-bilog ng Live Good, yung marketing plan. Ang sa akin lang, wag mong bahain. Ano yung bahain? Umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw, lahat ng post mo, Live Good. May umay po yan. May umay. Alam ba, prospect mo, kung lumad mo si pare, wala nang ginawa ko, hindi mag-Live Good.
Di ba po, alam nga na may post ko, buhay ng iba, syempre negosyo ko. Hindi tayo against doon. Ang sa akin lang, ito po. Bilog-bilog, puro bilog-bilog. Di ba? Post mo pa yung mga pyramidig na gano'n. Ano first impression ng tao? Naku, scam to naman itong pinasok ni Kumare. Puro live good lang. Balansehin nyo naman yung Facebook nyo po, di ba? Post ka rin ng achievements ng anak mo, ng family time mo, na kung ano. Huwag mo siyang bahain. Kasi lagi ko sasabihin sa inyo po, hindi mo brand ang live good. Gawa ka ng branding mo, dapat balance siya lahat. Okay? Tsaka ako po, meron akong yung Facebook page. Pagdating sa business, doon ako sa Facebook page, yung Don Chris Mentoring Program. Doon, puro live good yun, prospecting yun, na talagang, no, pero yung personal page ko, yes, nag-share ako ng live good doon, mga live namin, pero hindi yun baha. May tip ako sa inyo. Ito po, maraming sasapulin. Pakinggan nyo mabuti. Sana may mag-record. Don't tag other people without permission. Ano daw? Huwag mo daw itag yung kahit upline mo, kahit downline mo nang walang permission. It is disrespectful. Hindi parang ganito. Hindi naman, isipin mo ginawa mo to sa ibang tao, hindi mo downline. Ginawa mo to sa prospect mo, annoying yun. 10 beses mo siya tinagmaghapon. Hindi nga siya after sa live good, may inis lalo sa'yo, sasali hindi. Hindi. Tama? Kasi bawang ako, upline mo ko, ayoko nga pina-flood ng live good yung account ko. Tapos, may 1,000 kong downline, itatag ako lahat no. Di bahang-baha yung timeline ko. Tama, mali. Tama? Kasi may mga taong ganon. 'Di ba? Kaya lalo na minsan may sorry po for my word, may binoljak po akong networker. May galing na sa atin dito sa Live Good, may sinalpakan siya, tapos tinatag ako dun sa bago niyang networking. Talagang tinawagan ko po siya, video call. Sabi ko, partner, tagal na natin sa industriya, ginandahan ko na lang yung approach. Pero pa-respect naman. Alam mong active ako pare sa Live Good, tsaka may community ako eh. May DMPA, tapos 2 beses mo pa akong tinag sa bago mong networking. Pare, advice ko lang, disrespectful yon, tsaka napaka-weak ng strategy mo. Tama ba ako mali? Di ba? Wala naman kayong convo, basta ganun. Pero please, don't tag other people without permission. Kahit sabihin mong downlines kita, pare, okay lang ba tag kita doon sa activity natin mamaya? Oo, Kuya Fernan, sa pool talaga. Bubulong ko sa'yo mamaya, Kuya Kusino. Di ba? Oo, let's respect each other. May kanya-kanya tayong pero, di ba, baka naman. Oo. When you use social media, bago ang company mo, yung brand mo muna ang or trust and ang kailangan mo para makapagpa-join ka. Okay, parang ganito po, kami po as a team, ang naging brand namin yung DMPA kasi believe me po, yung community pwedeng nakakahatak din po yan. Ipopost nyo po yan. Ang ipopost nyo, hindi lagi live good. Thank you, Dream Makers Worldwide, for panibagong learning. Parang ngayon, mag-screenshot ka dyan, o gawa ka mamaya sa picturean natin, buti na lang, nakilala ko yung live good, at buti na lang, merong nagga-guide sa amin ngayon. May nagtuturo, step by step, paano gawin. And I'm very thankful na ito yung sinalihan kong company na merong new affiliate orientation. Kasi kanina, yung sharing sa graduation namin, ang dami niya daw sinalihan, basta pinasali lang. Tama, mali. So, maging grateful tayo na merong ganitong new affiliate orientation. May mga training ang DMW na hindi ka lang basta pinasali. Ito yung mga i-post mo. Ang tawag doon, attraction marketing. Talaga, meron bang ganyan? Yes, may program, may step by step, may proven system ang grupo natin. Okay, next. Ito na yung mga do's. Free pa, correct. Wala nga kayong bayad dito. Di ba? Ang papogi pa ng mga mentor, Ian Sado, Randy Regonia, di ba? Fernan Santiago, di ba? Hindi lahat ng gwapo nag-aartista. Karamihan, nasa Live Good na ngayon. Painom mo ng tubig. Oo. Di ba? Ano po yan? Okay.
Use your personal photo and real name must be in your profile. Ito na po. Oh. Sino rito nagli-live good hanggang ngayon baliktad yung pangalan niya sa Facebook? Ano yung be professional mga kapatid? Kung ano yung totoo mong pangalan nyo na ilagay mo. Okay? Tapos yung profile pic mo po, lalo na kung gusto mo makatap ng mga cold market, maglagay ka dyan ng picture ng family mo. Kasi di kita isipin mo, papasalihin mo ko, profile picture mo, pusa. Ibay mo, Teng. Sukin ko yung ilong mo. Profile picture mo, pusa. Hindi nga kita kailan. Paano ako maniniwala sa scammer tong loko-loko na? Diba? Tapos profile picture mo, nakasanto ka pa, nakalagay pa rito yung tattoo mo, tapos ang bio mo, sayang ang tattoo, ang tibay mo, Brad. Diba? Mag-search ka naman ng magandang bio. Diba? Oo, profile picture mo pa lang dapat maayos na. Diba, nakalagay pa sa bio mo, wasalak. Ano yung wasalak? Walang sawa sa alak. Paano may maniniwalang negosyante sa'yo? Diba, nakalagay pa ron sa ano niya, be, sorry na be, bero lang kita be. Diba yun pa yung mga naka-pin post? Napaka-importante ng pin post. Ako po, tinuro ko to sa team. Gawa kayo ng content video, 10 to 20 seconds video, i-pin post mo yun. Thank you sa opportunity, thank you sa community, thank you sa live good. Oh, gawa ka ng ganun. Yun yung una makikita sa'yo. Tapos, medyo maayos po yung profile picture tsaka yung background mo po na hindi, na pamilya mo, masayang pamilya, kung ano man. Bakit? Katiwa-tiwala po yun. Tama? Again, kung gusto mo mag-top ng cold market, okay, content na makaka-relate sa'yo. Example, full-time mom or OFW. Yung tinype ko po ng X dyan, example po yan ha. Oh, ako kasi nag-type yan eh. Mahina po ako sa mga gaganyan eh. Oh. Hindi yan yung X mo. Huwag nyo pong pasalihin yung mga X nyo po rito, magugulo mundo nyo. Oo, kasi may ganun akong member, pinasali yung ex niya, kala ko yung live good ang gusto, yung pala siya. Oh, mahirap na yon. Oh, joke lang. Okay, no, learn the ratio of posting. Example, always post result. Oh, parang ganito po. Ang mga tao po ngayon, ano na yan eh, matatalino na. Kung magpapakita ka na, ito po yung kinita ko sa live good, dami-dami kong pera. Ang sa akin, don't fabricate result. Tawan-tawa ako. Parang hindi kayo antokin. Masyado kayo seryoso sa buhay. Don't fabricate result. Ano yon? Huwag kang mag-invento ng resulta. Oo, yung iba, ito yung credit wallet ko. Binili mo yan eh. Huwag ako, iba na lang. Hindi mo kailangan mang-hype, manloko, mag-fabricate ng result. Laging totoo lang tayo kung live good. Hindi kailangan mang-hype kasi bakit? Ang live good po, the company itself, the community na meron tayo sa DMW, that's enough. Sobrang ganda po nito. Hindi mo kailangan mang-hype para lang makapagpasali. Iwasan na po natin yung ganun sa social media. Okay? Pakitype nga tama o may tama ka talaga. Okay? Next. Meron pa ba? Parang gusto ko na magkape ha. Wala bang kape dyan? Branding. O, ito na. Sige po. Hindi mo brand ang company na ang brand mo ay sarili mo. Okay, parang ganito. O pag-usapan natin ng mabilis lang yung branding. May time pa po ba tayo, kuya? Na oras na ba? Kaya nyo pa ba ng mga 10 minutes? Kaya pa po ng 10 minutes? 10 minutes and 2 hours? Sabi ni Kuya Fernan, more. Di ba ang init na? Okay. Hindi po, branding, parang ganito. Paunahan mag-type ha, paunahan mag-type. May papremyo ako, isang ballpen. Anong unang may isip mo pag sinabing paunahan mag-type? Toothpaste. 1. Oh, bilis ko ni... Buti pa si Kuya Fernan, active dito. Yung. Okay, ano pa? Fried chicken. Fried chicken. Oh, NKFC, diba? Chicken Joy, ano ba yan? Jollibee, okay. Diba? Ano ba? Lechong manok. Lechong manok. Ano una mo maisip?
Andox. Oh, ang bilis Ma'am Nita. Ang tatawag dyan, branding yan eh. Di ba? Oh. Ano pa? Subscription business na multi-level marketing. Ano unang papasok sa isip mo? Number 1 MLM business. Live good. Yung brand yan eh. Di ba? Branding. Ano punto ko, kapatid? Sa social media ngayon, di ba napapansin nyo po, na-attract tayo sa sobrang daming magaganda. Di ba? Kaya ka lang naman manonood ng mga content pagka nakikita mo na may value yung content na pinapanood mo. 'Di ba? 'Di ba scroll ka ng scroll, bakit ka tumitigil? Sige nga po, bakit ka tumitigil? Sa TikTok, sa Facebook, ano yung dahilan bakit ka nag-stop? Bakit ka nanonood? Kasi yung first 3 to 5 seconds ng pinanood mong video may value. Gusto mo siyang panoorin. Na curious ka, tama. 'Di ba? So, I do suggest tayo po as mga top leaders ng Live Good na naniniwala dito sa kumpanyang ito, gawa tayo ng maraming marketing video. Opo, wag po kayong mahiyang mag-show up social media. Pagtulong-tulungan po natin tulad ng ginagawa ni Kuya Harold, wag kayong manawang gumawa ng video. Kasi bakit? Pag sinabing Live Good Philippines, sino po ba yon? Sino po ba yon? Live Good Philippines, di ba tayo yon? Tayo yun. Yung mga natitirang talagang solid. Meron po ba ritong tulad ko? Solid. Pakitype nga, solid, live good. Solid. O, gawa tayo ngayon ng iba't ibang video content. Gawa tayo. Halimbawa, ano man yung achieve. Celebrate mo yung mga small wins na meron ka. Okay? O, meron pa tayong PRM. O, ito na lang. Mabilis na lang po ito ha. O, for your notes again. Post, respond, message. Pakitype nga kung talagang nakikinig, kung active. Ano daw yung PRM natin? Post, respond, message. Yan. Thank you sa mga nag-solid, live good. Okay. Ano ba yan? Oh, ayan ha. Nagkaroon na kayo ng idea sa mga ilang tinuturo ko sa DMDA. Free po ito ha. Oh. Post ka ng yung kapupulutan ng aral, education. Post ng learning and realization mo everyday. Yan. Hindi yung post ka lagi, join my team. hindi ko sinasabing mali yun, pero paano mo ako ma-attract o paano ka makakapag-attract ng marami? Puro na lang join my team yung ipopost mo. Tama? Mag-join ka ng kapupulutan ng aral, education, learning, realization. Parang ganito, empleyado ko, na-realize ko na kung hindi ako magdadagdag ng kita, possible tumanda ako at masama ako doon sa 80% no ng Pilipino na tumanda o naging senior citizen na hindi stable lang o walang hindi financially stable. Kaya ako nagdagdag na-realize ko na kailangan ko magdagdag nito kasi bakit? Hindi lahat ng oras bata ako at malakas ako. 'Di ba? Because of AI, pwedeng yung trabaho ko palitan na ng artificial intelligence o robot na gumawa after how many years. So, kailangan, naisip ko, magdagdag ako ng kita ngayon. At buti na lang, nakakita ako ng isang legit na online business. Na nakakatulong sa akin ngayon kahit empleyado ako. O gawa ka ng picture mo, o post ka ng isang picture mo sa trabaho mo, tas gawa ka ng ganong caption. Makaka-attract, hindi? Yes or no? Yes. Tama? Gawa ka ng mga learning posts. Diba? Parang kung iisipin nun, kung ako prospect mo, kaibigan mo ako, tropa mo, ka-churchmate mo ako, empleyado rin ako, kung nagawa mo, kaya ko rin. Pare, ano yung side hustle mo ngayon? Ang tawag dito, attraction marketing, ang prospect yung lalapit sa'yo, hindi yung ikaw nang ikaw lalapit sa kanila. Di ba nahihiya ka mag-invite? Di ba yung ibang sa'yo, karamihan po sa atin nare-reject? Yung karamihan sa atin, hindi alam yung tamang approach. Hindi pa naman master yung skills ng prospecting, ng inviting, o ng communication skills, di gawa ka ng mga ganitong post. Di ba? Ano mangyayari ngayon? Pag nakita nila na may value yung post mo, okay, kapupulatan ng aral, may education yan, learning yan, realization yan, ako magtatanong sa'yo. Pare, ano yung side hustle mo? Pwede ba ako dyan? Isipin mo, na-attract mo sila, you're like a magnet. Di ba?
Okay, next. Okay. Respond. I-post mo sa lahat yan. Sa TikTok, sa timeline, sa story, sa Reels. Oo. Di ba? Mag-Reels ka rin. Bakit? Gamitin nyo po ang social media. Believe me. Oh. Ang dami po sa akin ngayon, yung mga huli pong cold market na pay-in ko po, lahat po yan, produkto ng mga ginagawa ko pong content sa mga video. O ngayon, natuto na rin ako mag-TikTok. Kasi hindi nga ako techie talaga, hindi po talaga. Naroon lang po ako ng asawa ko. Minsan nga, mga bata pa nagtuturo sa akin. O gumawa ako ng mga TikTok, yung mga video ko before, nilagyan ko ng auto caption. O post ko, nakaka-attract po talaga. O, number 2, respond. Okay, mag-reply sa lahat ng magko-comment. Ano daw? Mag-reply sa lahat ng magko-comment. Huwag ka lang lagi like, heart. Mag-reply, thank you ha. Engagement yan eh. Mag-thank you ka. O salamat sa pag-comment mo ron na thank you, na-appreciate mo yun. Diba? O basahin mo siya tapos mag-reply ka. Tapos kan lahat ng nag-like to, hindi ko kilala to ha. Mukhang na-share yung post ko ha. Kasi yun yung maganda ron. Pag gumawa ka ng magandang content, isi-share yan, kakalat yan. Kahit hindi mo friends yan, mapapanood yan. Scan mo ngayon yun. Lahat ng nag-like, nag-heart doon, oy, thank you sa pag-heart mo. Respond. Sinong gumagawa nito? Yung totoo. Bihira, no? Bihira, tama? Oo. I-check di mo yung profile nila, then interact with it. Ano ibig sabihin? Check mo yung profile, hindi mo kilala to. Teka, sino ba to? Add ko nga ito. Like ko nga yung mga post nito. Mag-message nga ako. I-heart ko nga yung post nito. Respond. Engage. Sa ilan lang sa mga post niya. Kuha ka ng mga 3 post niya na gustuhan mo, mag-heart ka. O, nakita mo, nag-post siya ng mga Bible verse, type ka ng email. Kung nasa 20 to 30 yan, may mga leads ka na agad. Sabi nung iba, saan kaya ako kuha ng prospect ko? Hindi mo nga siya ginagawa. O gusto mo ng leads. Oh, ang dami agad. Okay? Medyo matrabaho to, pero effective to kaysa mamusakal ka. Tama, Kuya Fernand. Kaysa mamusakal ka, mamigay ka ng flyer sa labas. Mas mahirap po yun. Yung dating mamumusakal, yung strategy before. Ngayon, nasa social media na. Ano daw? Ano yung una? Ano yung P? Pakitype nga. Ano yung P? Nasa M na tayo ngayon. Ano yung P tsaka R? O sana dapat natututo po tayo. Post. Thank you, Ma'am Marivic. Sino pa? Ano yung R? Yan ha, sana nakaka-relate. O, post. Ano yung R? Ano daw kailangan gawin? Respond. Thank you, Ma'am Isabel. O, message. Okay. Send a personal message sa lahat ng nag-respond. O, parang ganito. Hi. O, ito, script na naman to ha. Hi, na-appreciate ko yung pag-like mo dun sa post ko. Nakita ko sa post mo na... Oh, ano yung nakita mo sa post niya? Nakita ko sa post mo na ganito, agent ka din pala or ahente ka pala ng bahay. Kung ano man yung post ma. 'Di ba? Ko-connect ka nga sa kanya, magbi-build ka ng rapport sa kanya. Okay? Nagwo-work ka ba now o nagnenegosyo ka? Isipin mo, nag-message ka, nag-respond ka doon, tapos i-direct message mo, personal message, PPM mo talaga siya. Oh, halimbawa, hi Randy Rigonia, na-appreciate ko yung pag-like mo doon sa post ko nung nagwe-wage ako. Nakita mo ba yung muscle ko? Nakita ko yung post mo, Sir Randy, nasa sales ka din pala. Oh, di ba? Connection na yon. Ang building rapport po, humanap ka ng pagkakatulad ninyo. Ako po, pag kami ng mga inquiry sa akin sa mga videos ko, ang unang mga tanong ko, kumusta po kayo? Taga saan po kayo? Pag sinabi niya no OFW, ang technique po doon, pag-usapan nyo ng 1 hanggang 2 minuto yung pagkakatulad nyo. Ganon mag-build ng rapport. Pag sinabi po niyan, ay taga Ilocos po ako talaga, Ilocano yung nanay ko. Pag-uusapan namin ng konti yun. Pero wag tatagal. Okay? Talaga, halimbawa, negosyante po ako, pareho po tayo. Laging ganon. Humanap ka ng pagkakatulad ninyo na makaka-relate siya sa'yo. Talaga, sir, anong business mo? Pareho pala tayo. Papalagay loob, hindi. 20 years po ako sa business din, sa traditional. Alam mo, pagkausap, sir, nag-network, may experience na rin ako sa network marketing. O pag-usapan namin yung experience namin sa MLM before. Pwedeng ganon. Di ba? So, laging ganon. Humanap ka ng pagkakatulad ninyo kung gusto mo siyang matalagang
ma-build mo yung trust dun sa tao na yun. Ayan. Nagwo-work ka na ba ngayon o nagnenegosyo ka? Yung mga ganyan mga art of questioning ang tawag ko dyan. Ayan. No? Naisip mo ba na magnegosyo or work for yourself? Naisip mo din ba? Ilang mga question po yan, message mo yung script na yan sa kanila. So, parang dito ko, nangyayari, nako-qualify mo na ngayon. Nako-qualify mo na yung mga prospect mo. Have at least 5 or 10 conversation bago mo siya i-invite. Yan. Okay po yung mga tips? Yan. O, parang ganito, last na po. By the way, may gusto akong i-share sa'yo na concept. O, ito na ha. After 5 or 10 conversation sa building rapport, lahat ng mga pinag-usapan natin, ito na yung message ulit. Post, respond, message. By the way, may gusto akong i-share sa'yo na concept. Nang negosyo, nakakita ko kasi na OFW ka rin tulad ko. By the way, may gusto akong i-share sa'yo na concept. Nakita ko kasi na negosyante ka rin tulad ko. Nagigets? Tulad ko. Okay? Naghahanap ako ng mga business partner na makakasama ko dito. Naghahanap ako ng kapwa ko subscribers. Okay? Nakapareho ko. Na self-motivated. Nakikita ko yung mga post mo na mga ganito, gano'n, no? Tingin ko, pareho tayo ng niche sa buhay, no? If i-share ko ba sa itong business na ginagawa ko, magiging open ka ba na i-discuss ko sa'yo? Ganda, no? Napaka-professional, di ba? Di ba? Hindi yung pag-i-invite mo pa lang, kaya nahihirapang mag-invite. Mare, may sinaliyon akong online. Sali ka din. Di ba? Chat mo yung classmate mo, mate, oo. Live good, sali ka, maganda to. Kikita ka din dito kahit bahay lang. Oo, ganda-ganda. Oo, anong maganda? Basta maganda. Ano nga maganda? Basta maganda to, Mari, sali ka. Di ba? Hindi tayo. Yun nga lang sa akin. Ang tao po kasi, ma-attract yan pag maganda yung o tama yung approach natin sa kanya. Okay? No? Naghahanap ako ng mga seryoso, desididong tao na makakasama ko dito. By the way, meron ako rin material dito na gusto kong share sa'yo. It explains all the digital business. Details ng digital business na ginagawa ko. If i-share ko sa'yo to, pare magiging open ka bang tingnan. Qualify agad. Pag ayaw, edi next. Opo. Ay, sige. Okay, pag sinabi niyo, okay pare, madalas naman pagkatama yung approach mo eh. Okay pare, here's the link. Let me know if done mo na siyang panoorin. Lagi niyong sabihin to. Let me know if done mo na siyang panoorin. Hindi niya papanoorin yan. Dapat alam mo kung tapos niya nang panoorin. Or pwede din sa Zoom presentation natin. Yan. O, so send mo na ngayon yung link. Nag-okay na, nag-agree na sa'yo, nag-post, respond, message ka, nag-AKA method ka. O natandaan mo ba yung AKA method kanina? Okay? Kasi madalas ang tanong sa'yo, ano yan, ano yan? O next. What if yung nakausap mo hindi naman nakitaan ng interest na naghahanap talaga ng pagkakitaan? Then you don't need to invite. Ganun lang kasimple yun. Di ba? O, nababawasan ngayon yung rejection mo. Eh di wag mong i-invite. Eh hindi siya naghahanap ng pagkakitaan eh. Ayaw niya ng mga healthy products. O nag-message ka sa kanya. O at least, hindi ka lagi na-reject ng na-reject. Eh di hanapin mo yung gusto. Ganun lang yun. Next. Yeah. Okay. At least you made it a new friendship. Pero remember, ito yung sinasabi ko kanina, the 6 months rule. Yan. May pag-aaral po, 4 to 6 months, pwedeng magbago state ng kausap mo. Okay? Ang status ng tao ay nagbabago after 6 months. Maaring napagod, nawala ng work, nagkasakit, something happened sa family. That could be the best opportunity or the best time to offer yung live good to share. Diba? Pero yung ganun. May napasali puro ko rito after 1 year pa nga eh. Meron after 6 months. Bakit? Natanggal sa trabaho. Nawalan pinagkakakitaan. Thank you, bro. Diba? Napagod. Naging toxic yung trabaho niya. Napauwi galing abroad. Tingin mo, right time na ba yun? Laging nyo itong tandaan ito mga kapatid. DMPA family. DMW family. Yung iniimbita mo ngayon na hindi agad sumali, possible, hindi lang tama yung timing mo sa kanya. Halimbawa, in-invite mo siya, katatapasok niya lang sa trabaho niya, sobrang saya niya pa. Hindi pa agad siya mag-iisip ng side hustle. Di ba, kaumpisa ko pa lang, ganda ng trabaho ko, napurso ko yung gusto kong work, kumikita ako ng okay. So, hindi agad. So, ibig sabihin, hindi right time.
Tama? In-invite mo siya ngayon. Kararating niya lang ng ibang bansa. Maganda yung tinarbaho niya. Busy, inaaral niya pa. Ibig sabihin, hindi right time lang para sa kanya. Tanong ko sa inyo ngayon, bakit po kayo nasa kay Live Good ngayon? Bakit po kayo nagtitrain? Hanggang ngayon, nakikinig ka sa akin. Isang oras na ako nagsasalita. Timing. Naghahanap ka din. May gusto ka rin patunayan. Gusto mo rin ng side hustle. Gusto mong kumita. Gusto mong mag-grow as a person. Tama. May needs, problem, desires at wants ka rin. Kaya ka sumali. Agree? So pag mahanap mo yung mga taong tulad mo, wala na, imposible. Darating yung mga tamang tao. Diba? What if yung nakausap mo, hindi mo nakita, ganun lang talaga. Okay, next. Ito na 5 mistakes in social media, network marketing and social media. Binabaan ng income, result, marketing plan, medyo summary po ito. Okay, ng marketing plan, ang Facebook niya, branding ng company instead of you, tagging other people without permission, problem of consistency. Yan na. Problem of consistency. Yung iba kasi pagkatapos ng training, hataw, invite, talk, napagod, na-burn out, hindi nakapagpasali, pahinga muna ako. After 2 months na ulit. Dapat consistent. Gawa ka ng prospect notebook, damihan mo na po yan, tapos categorize mo yung prospect mo notebook mo. Ako po, ang mandatory ko sa aking team, dapat meron kayong planner. Nag-google ka, wala kang planner, malabo po yun. Tama? Tapos yung first page ng planner mo, dapat yung top 10 goals mo in life. Top 10 goals, sulat mo po yan sa first page. Ano yung dapat kasi you know what you want. Umpisa pa lang, malinaw sa'yo what do you really want. Ano talaga yung gusto mong buhay mo? Ano talaga yung gusto mong pagbabago sa change ng buhay mo? And then, ang tip ko po, yung first page na yan ng planner mo, when you wake up in the morning, gagawin nyo po itong number 1 success habit. Wake up early in the morning. Opo, believe me po, gumising ka ng maaga, gamitin mo siyang habit, and then gawin nyo po yung top 3 na secret. Pray, meditate, and exercise. For you, no, para sa health mo. Pray, meditate, and exercise. Pakitype nga po. Tapos, basahin mo yung top 10 goals mo. Every morning. Ako yun ang mandato ko sa team. Pray, meditate, exercise, basahin mo siya, gising ka ng maaga. Tapos meron po kami Dawn Watch, yung pong aming online worship. Pag ikinumit mo kay Lord, inuna mo siya sa umaga pa lang, bago ka nagluto ng almusal, bago yung anbang gagawin mo, bago ka mamalansya, bago ka maligo, unahin mo siya. I-commit mo kay Lord lahat ng gagawin mo sa buong araw mo. Umaga pa lang na ipanalo mo na yung araw mo. Amen? Amen? No? Kaya pag talagang positibo ka, lagi ka nakikinig ng mga positibong bagay, kahit anong mangyaring rejection, failure, ano man yung mga nagiging problema sa maghapon, nagiging magaan mo siya dalit. Okay? Huwag kang magpadistract sa mga without income activities. Okay na tayo, Coach Leslie. Ayan, maraming salamat, no? Hopefully, guys, sa mga nakikinig sa akin ngayon, sa mga nakapakinig ng training na ito, nakapagbigay ako ng value ngayon sa inyo po, no? At una po, syempre, salamat sa Lord sa wisdom, sa knowledge na meron ako ngayon. Thank you, Coach Fernan Santiago. Pwede ba palakpakan natin, Kuya Fernan? Kita-kita tayo soon, no, sa banding ng DMW. At Coach Chris Tolentino po, I'm willing to help, no, Live Good Philippines.